Si Idol Double P, ang boses ng katotohanan, kasangga ng lahat, kaibigan siya ng bayan. Si Idol Double P, ipaglalaban ng kalayaan, kanyang ihahayag ang tinig ng mamamayan. Magandang araw, Pilipinas. Kung mapagpalang tanghali rin po sa ating mga loco at sa lahat ng nanonood sa loob at bukas ng ating lalawigan at maging sa iba't ibang panig ng mundo. Ako po ang inyong kaibigan, Jovelyn Astero. Nangalan ko pa rin po ni Telescope at makakasama po natin ngayong araw si Carmel. Magandang tanghali sa iyo, Joby, at sa ating mga viewers. Ako po si Carmel Fiscal, ang inyong makakasama ngayong araw. Ang programang ito ay patuloy po natin ginagawang mas interesante sa paghahatid ng mahalagang impormasyon at balita kasama ang buong pwersa ng TV48 tuwing Miyerkules at Biyernes, alas 12 ng tanghali. At syempre, bago po tayo tumungo sa balitang unang sigaw, kilala po ang lalawigan ng Nueva Ecija bilang Rice Granary of the Philippines. Pero bukod sa malalawak nitong sakahan, alam nyo ba ang kwento sa likod ng opisyal na sentro ng pamamahala nito, ang lungsod ng Palayan? Nagsimula nga bilang isang simpleng kastulan at bahagi ng military reservation, ngayon ay isa na itong ganap at progresibong lungsod. Mula po sa pagpasa ng Republic Act No. 4475 noong 1965 hanggang sa pagiging post nito sa Visayang Cat World South Labori noong 1959, puno ng mayamang kasaysayan at kapuluhang yugto ang pagsusubong ng Palayan. At paano nga ba naging puso ng lalawigan ang dating tahimik na lupain? Alamin natin ang kwento ng kasaysayan, pagbabago at pag-asa ng lungsod ng Palayan. Ihahatid sa atin ng ating student intern mula sa WUP na si Thea Macapulay. Panoorin po natin ito. Sa dami ng progresibong lungsod sa Nueva Ecija, bakit nga ba Palayan ang napiling kabisera? Hindi ito basta nagkataon, ang sagot ay planadong desisyon ng kasaysayan. Noong June 19, 1965, ipinasa ang Republic Act No. 4475 na nagtatag sa Palayan bilang bagong kabisera ng Nueva Ecija. Pinili ang lugar dahil natugunan nito ang ilang mahalagang requirements para sa isang capital city. The Congress of the Philippines enacted RA 4475 on June 19, 1965, creating Palayan City as the new capital ng Nueva Ecija. So Palayan City was chosen as its name attributed to the province being dubbed as the rice granary of the region or the Philippines. Una, ang lokasyon. Nasa gitna ng probinsya ang Palayan kaya mas madaling maabot ng mga residente mula sa iba't ibang bayan. If we examine the map ng Nueva Ecija, it is clearly evident that Palayan City is geographically situated near the center of the province. Ikalawa, ang malawak na lupain. May sapat na espasyo para sa mga gusali ng pamahalaan at urban development. At ang ikatlo, ang accessibility at seguridad dahil malapit ito sa Fort Magsaysay. A centrally located capital ensures accessibility and convenience. Since it is situated near the geographical midpoint of the province, residents from various municipalities and cities can travel to the capital with relatively equal ease. Bago pa man ito maging lungsod, ang lupain ng Palayan ay bahagi ng government stock farm at ng military reservation ng Fort Magsaysay. Isang malawak na lugar na dating pastulan at kagubatan na kalaunan ay magiging sentro ng pamahalaan ng lalawigan.
In 1959, 1,000 of scouts from different countries came here in Palayan City. But before, Palayan City was just a government stock farm. Isa sa pinakamahalagang pangyayari sa lugar ay ang 10th World Scout Jamboree noong 1959. Mahigit 12,000 scouts mula sa iba't ibang bansa ang dumayo sa Nueva Ecija. The World Jamboree also helps improve Palayan City. Nung ginanap ang World Jamboree dito sa Palayan City, nagkaroon ng road construction, water supplies, and other basic facilities na specifically lamang na ginawa para doon sa Jamboree. But these improvements were useful even after the Jamboree ended, and it helps the development of the Palayan City as a whole. Dahil dito, nakilala ang lugar hindi lamang sa buong Pilipinas, kundi sa buong mundo. Hanggang ngayon, mahalaga pa rin ang Jamboree site sa Nueva Ecija sapagkat ito ay patuloy na ginagamit sa mga scouting activities, trainings at youth events. Kaya ang lugar na ito ay naging tagpuan na ng mga kabataang mula sa iba't ibang bansa. Noong 1972, itinayo ang Marcos Village bilang resettlement site para sa mga pamilyang naapektuhan ng pagtatayo ng Pantabangan Dam. Unti-unting nabuo ang komunidad at nagsimulang usbong ang lungsod. Matapos ang ilang dekada, naganap ang formal na paglipat ng Kapitolyo ng Nueva Ecija sa Palayan noong Marso 2002. Ito ang naging simbolo na ang lungsod ay ganap nang naging sentro ng pamamahala ng lalawigan. Nakikita ko ang Palayan sa mga susunod na taon na magiging maunlad at magkakaroon ng maraming oportunidad para sa mga tao tulad ng pagkakaroon ng maraming trabaho at negosyo dahil ito ay sentro ng agrikultura at sentro rin ng Nueva Ecija. Ngayon, ang dating tahimik na Bukirin ay isa ng lungsod na kumakatawan sa pag-unlad ng Nueva Ecija. Hindi lamang isang mamamayan ang kailangan kumilos, kundi kailangan magtulungan ang bawat Palayanos upang magtuloy-tuloy ang pag-unlad nito. Ang Palayan ay hindi lang isang lungsod sa mapa, kundi taniman ng kasaysayan na patuloy na lumalago para sa kinabukasan ng mga Novo Ecijano. Ayan, maraming salamat po at kaya makaputay, president natin sa WUP. At yan po natunghayan natin ang kasaysayan ng Palayan bilang na taniman ng kasaysayan. Napakahalaga, Carmel, na ito ay malaman ng mga kabataan din natin ngayon, of course, diba? Para naman maipagmalaki ang lalawigan ng Nueva Ecija kasi, diba, siya ang kabisera, Palayan City ang kabisera ng lalawigan ng Nueva Ecija. Napaka-informative, talagang educational, diba? So, napakahalaga na malaman ito ng mga kabataan na, ako kasi, nung nag-aalala ko, Carmel, ayoko ng history Oo, pero ngayong nagkakaedad na ako, napakahalaga talaga na malaman natin kung ano ba at bakit nga ba ito yung naging kabisera ng ating lalawigan. Hello, Carmel. Ayan, tama ka dyan Miss Jovi, dahil mainam nga na naipapasa natin to sa iba't ibang mga kabataan, lalo na nga dito rin sa Palayan, ginaganap ito nga sa Jamboree na dinadaluhan ng napakaraming estudyante na ito nga yung history nito na hindi naman ito ang dating sentro ng Nueva Ecija na dati pala ito nga taniman, Bukirin, pero ngayon kitang-kita naman ang progress ng Palayan City. Ayan, po kaya naman sana nga po yung mga kabataan natin, alamin natin kung ano ba yung mga kasaysayan ng bawat lugar dito sa lalawigan ng Nueva Ecija, sapagkat ang lalawigan ng Nueva Ecija ay punong-puno po ng maraming istorya na talaga namang magiging inspirasyon para sa ating kasalukuyang panahon. At syempre po, huwag po kayong bibitiw dahil susunod na ang balita, ang unang sigaw. Mula sa bulwagang pambalitaan,
ng himpilang TV48. Ang mga maiinit na mga balitang nakalap sa loob at labas ng lalawigan ay ihahatid sa inyo ni Philip Double P. Big Show kasama sina Shane Valentino, Amber Salazar. Narito na ang balitang unang sigaw. At sa ulo ng ating mga balita, BSP muling nagpaalala laban sa paggawa ng pekeng pera at pagsira sa salapi. Sa Regional News, solar energy sa gitnang Luzon tataas ng 82 megawatt peak. Sa presyong palengke, 20 pesos per kilo na bigas sa Nueva Ecija, tugon sa mataas na presyo. At sa Bantay Krimen, babala, sensitibong balita. Leader, miyembro ng Termite Gang, arestado sa serye ng panloloob sa Central Luzon. Sa viral news, disiplina sa laro naging daan ng dating CLSU athlete pagiging jail officer. At sa atin naman pong showbiz roundup, Wonderful Nightmare ni Kim Molina at Gerald Napoles, trending sa Netflix PH. Matapos ng 5 taon at 1 million pesos na gastos, kasal ni Jelay Andres at John Gutierrez, opisyal ng annulled. At Ivana Alawi at Cara David, nagtayo bilang Best Host for Public Service sa FAMAD. At natin na mga balita sa oras na ito. PSP muling nagpaalala laban sa paggawa ng pekeng pera at pagsira sa salapi. Post report ni Shane Valentino. Muling nagpaalala ang Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP sa publiko na mahigpit na ipinagbabawal ang paggawa, pag-imprenta, pamamahagi at paggamit ng anumang material na may larawan o kahawig ng legal tender na perang papel ng bansa nang walang pahintulot. Ayon sa BSP Circular No. 829 Series of 2014, ang sinumang lalabag sa naturang regulasyon ay nahaharap sa parusang pagkakakulong mula 5 hanggang 10 taon. Kasabay nito, iniulat ng BSP na bumaba ng 17.1% ang kabuuang bilang ng mga narecover na pekeng pera sa bansa noong 2025. Bunga ito ng mas pinatinding security features sa mga salapi, kasabay ng mas mataas na kaalaman ng publiko at pinaigting na pagsasanay ng mga cash handler sa pagtukoy ng mga pekeng pera. Bagamat nakatala ng pagtaas sa mga peking polymer banknotes mula 3 piraso noong 2024 tungong 1,358 noong 2025, nilinaw ng BSP na maliit na bahagi lamang ito o 2.3% ng kabuang peking salapi. Nananatili pa ring mas ligtas laban sa pamemeke ang polymer kumpara sa tradisyonal na perang papel na siyang patuloy na bumubuo sa halos lahat ng narecover na peking pera. Muli ring nagbabala ang BSP laban sa paggawa at pamamahagi ng hindi otorisadong digital o physical na kopya ng Philippine Peso tulad ng mga ginagamit sa memes o promotional materials dahil may kaakibat itong pananagutang kriminal sa ilalim ng batas. Samantala, nilinaw ng Bangko Sentral na maaari pa ring gamitin sa mga transaksyon ang mga perang papel at polymer banknotes na may tupi o gusot. Pinayuhan lamang ang publiko na huwag itong plantsahin o ilagay sa matinding init o lamig upang hindi masira ang mga security features nito. Ipinagbabawal din ang pagsusulat, pagmamarka, paggupit, pagbubutas, pag-staple, pagdidikit at iba pang paraan ng pagsira sa salapi. Sa ilalim ng Presidential Decree No. 247 o Anti-Mutilation Law, ang mga lalabag ay maaaring pagmultahin ng hanggang 20,000 pesos o makulong ng hanggang 5 taon. Shane Tolentino para sa Balitang Unang Sigaw. At sa atin naman pong regional news, solar energy sa gitnang Luzon, tataas ng 82 megawatt peak.
Mas lalakas ang solar energy sa gitnang Luzon sa pagpapatayo ng 2 bagong pasilidad sa Pampanga at Nueva Ecija. Magdaragdag kasi ang mga ito ng kabuuang 82 megawatt peak na kuryente at 106 megawatt hours na battery energy storage system sa rehiyon. Ang pagpapatayo ng mga pasilidad ay popondohan gamit ang 4.05 billion pesos project finance loan mula sa Land Bank. Kamakailan nga lang ay nilagdaan ng mga opisyal ng Citicorp Renewable Energy Corporation at Land Bank ang kasunduan para sa naturang pondo. Magsisimula ang pagpapalawig ng renewable energy sa pamamagitan ng pagtatayo ng tig 41 megawatt peak na solar plant at tig 53 megawatt hour na battery storage sa Pampanga at Nueva Ecija. Ayon sa ulat ng CREC, ito ang kanilang kauna-unahang renewable energy investment sa Nueva Ecija. Samantalang madaragdagan naman nito ang umiiral ng 115 megawatt at 42 megawatts na solar farm sa Arayat at Mexico, Pampanga. Pangangasiwaan ng Citicorp Solar Embedded Incorporation ang pagpapatayo ng mga bagong pasilidad sa 2 lalawigan. Upang maipatupad ito ng maayos, nakipag-ugnayan ang kumpanya sa Pampanga 1 Electric Cooperative at San Jose City Electric Cooperative. Gagamitin ng 2 pasilidad ang isang modernong hybrid solar power project model na ikakonekta sa mga local electric cooperative. Dahil sa koneksyong ito, maiiwasan ang pagkasayang ng kuryente na karaniwang nangyayari kapag dumadaan pa sa malalayong transmission line. Bukod sa dagdag na kuryente, inaasahang magpapasok din ng mga bagong negosyo at pamumuhunan sa buong rehiyon ang pagtatayo ng mga bagong pasilidad. Ang hakbang na ito ay bahagi ng patuloy na pagpapaunlad ng solar energy sa gitnang Luzon upang maabot ang target ng Department of Energy na 50% renewable energy sa taong 2040. Sa presyong palengke, 20 pesos per kilo na bigas sa Nueva Ecija, tugon sa mataas na presyo. Isisigaw sa report ni Elsa Navarro. Habang patuloy na tumataas ang presyo ng mga pangunahing bilihin, isa sa pinakamabigat na gastusin ng bawat pamilya ang pagbili ng bigas. Sa ilang pamilihan sa Cabanatuan City, mabibili ang bigas sa presyong 42 pesos hanggang 60 pesos kada kilo, depende sa uri at kalidad nito. Kabilang sa mga ibinebenta sa merkado, ang Dinorado na 60 pesos kada kilo, blueberry rice na 55 pesos, sticky jasmine RC 160 na 51 pesos, buko pandan na 50 pesos, jasmine Dinorado na 49 pesos, regular jasmine na 43 pesos at smile rice na 42 pesos kada kilo. Sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng pangunahing pagkain, maraming pamilya ang napipilitang higpitan ang kanilang budget upang matugunan ang pang-araw-araw na pangangailangan. Dahil dito, bawat pisong natitipid ay malaking tulong para sa kanilang kabuhayan. Maraming salamat po kay Gordon Marley para po sa pagtulong niya palagi sa aming mahihirap. Hindi na po kami nakakalimutan palagi. Thank you po sa mga niyo po sa amin tulong. Lalo-lalo, alagang umali po. Thank you, Gobernador. Dahil dito, malaking ginhawa para sa mga libu-libong pamilyang Nova Ecijano ang 20 pesos na bigas para sa masa, isang programa ng pamahalaang panlalawigan ng Nueva Ecija sa pangunguna ni Governor Aurelio Oy M. Umali, katuwang ang sangguniang panlalawigan sa pamumuno ni Vice Governor Gil Raymond Kuya Lemon M. Umali. Sa pamamagitan ng programang ito, nagkakaroon ng pagkakataon ng mga benepisyaryo na makabili ng dekalidad na bigas sa halagang 20 pesos kada kilo, malayong mas mababa kumpara sa kasalukuyang presyo sa mga pamilihan. Ang perang natitipid ay nailalaan nila sa iba pang mahalagang gastusin tulad ng pagkain, gamot, edukasyon ng mga anak at iba pang pangailangan ng pamilya. Sa panahong patuloy na nararamdaman ang epekto ng mataas na presyo ng mga bilihin, ang 20 pesos na bigas para sa masa ay hindi lamang nagbibigay ng mas abot kayang pagkain sa hapag ng mga Nova Ecijano, kundi nagsisilbi ring pag-asa sa kagaanan para sa libu-libong pamilyang nagsisikap maitawid ang araw-araw na hamon ng buhay. Kasama si Jerome Tiki at Tom Manzanal, Elsa Navarro para sa Balitang Unang Sigaw.
Paalala po sa mga manonood, kailangan po ng patnubay ng inyong mga anak dahil sensitibong balita po ito. Leader, miyembro ng termite gang, arestado sa serye ng panloloob sa Central Luzon. Naaresto na ang 3 hinihilalang miyembro ng termite gang, kabilang ang umano'y leader ng grupo. Ayon sa Police Regional Office 3, sangkot sila sa serye ng panloloob sa Central Luzon. Muling pinasok ng grupo ang isang convenience store sa Bamban, Tarlac. Tinangay umano nila ang vault na naglalaman ng humigit kumulang 84,000 pesos. Dumaan numano ang mga suspect sa ikalawang palapag upang makapasok sa establishmento. Tinira nila ang pagkakakabit ng vault bago ito tuluyang tinangay. Natukoy ng pulisya ang ginamit nilang sasakyan hanggang sa kanilang pinagtataguan sa Pampanga. Lumabas sa investigasyon na sangkot din sila sa pagnanakaw sa isang bangko sa Nueva Ecija. Iniuugnay rin ang grupo sa 3 panloloob sa mga convenience stores sa Isabela. Ayon kay Police Regional Director Brigadier General Jess Mendez, naghuhukay dati ang grupo upang makapasok sa bangko. Ngunit lumipat umano sila sa convenience stores dahil mas mabilis makuha ang laman ng mga vault. Gumagamit din umano sila ng iba't ibang sasakyan, plaka at safe house upang makaiwas sa mga otoridad. Sinilbi rin sa umano'y leader ang mga warrant para sa frustrated murder at robbery. Patuloy namang tinutugis ng pulisya ang iba pang hinihinalang kasabwat ng grupo. At sa ating viral news, disiplina sa laro naging daan ng dating CLSU athlete sa pagiging jail officer. CLSU athlete na si Rodson Catuela Marquez ang patunay na ang disiplina sa sports ay maaaring maging susi sa tagumpay sa kompetisyon. Mula sa pagiging manlalaro ng CLSU Green Cobras football at futsal team, isa na siyang jail officer ng Bureau of Jail Management and Technology Region 3. Pinahagi ng CLSU Futsal and Football alumni ang kwento ng kanyang paglalakbay. Pinakita nito kung paano nahubog ng sports ang kanyang karakter. Dahil dito naging handa siya sa mas mabigat na responsibilidad sa serbisyo publiko. Ayon sa binahaging kwento ni Marquez sa naturang Facebook page, nagsimula ang lahat nang maimbitahan siyang sumubok sa football team ng Central Luzon State University. Tinanggap niya ang hamon at naging bahagi ng Green Cobras. Habang lumalalim ang kanyang karanasan, natutuhan niya ang halaga ng disiplina, pagtutulungan at pagtulungan. Bukod dito, mas lalo niyang pinahalagahan ang respeto sa mga coach at kapwa-atleta. Isa sa pinakamahalagang alaala niya ang pagkakakampiyon ng kanilang koponan. Ispuan noong 2020 kung saan hindi nila inaasahan ng tagumpay. Gayunman, naging bunga ito ng maayos sa paghahanda at pagkakaisa ng buong koponan. Ayon sa kanya, ang mga aral na natutunan sa sports ang naging gabay niya sa pagharap sa iba't ibang hamon sa buhay. Kalauna, naging jail officer si Marquez sa BJMP Region 3. Dinala niya sa kanyang trabaho ang disiplina at pakikisamang natutuhan bilang atleta. Bukod dito, naipasa rin niya ang Penology Officer Examination. Nakapasa rin siya sa Career Service Examination Professional. Samantala, nagtapos siya sa Jail Basic Recruit Course Class 2026-02 Mabalagsik. Nagsilbi rin siyang Bravo Company Commander sa naturang kurso. Sa kanyang mensahe, nikayat ni Marquez sa mga bagong atleta na pagbutihin ang kanilang pag-aaral at pagsasanay. Kanya mahalagang maging disiplinado sa bawat pagkakataon. Bukod pa rito, pinayuhan niya ang mga kabataan na huwag tumigil sa paglinang ng kanilang kakayahan. Sa tamang dedikasyon, maaari ito magbukas ng mas maraming oportunidad sa hinaharap. Opisyal ng laya at may bagong simula ang aktres at vlogger na si Jelay Andres matapos maaprubahan ang kanyang annulment. Sa kanyang naging panayam sa Fast Talk with Boy Abunda, emosyonal na ibinahagi ng content creator ang matinding pinagdaanan sa nawasak nilang married life ng ex-husband na si John Gutierrez. Inamin ni Jelay na kinailangan muna niyang patawarin ang sarili bago tuluyang napatawad si John. Matapos malampasan ang depresyon mula sa paulit-ulit na panloloko noon ng ex-husband na si John Gutierrez, itinuturing ni Jelay na second life ang kanyang buhay ngayon.
Humakot ng parangal ang batikang kapuso journalist na si Cara David matapos masungkit ang Best Documentary para sa kanyang eyewitness episode na Embalsamador de Motor. Wagi rin siya bilang Best Public Affairs Talk Show para naman sa kanyang podcast na I Listen. Ngunit ang pinakatampok sa gabi ng parangal, isang makasaysayang Thai ang naganap matapos hirangin si Cara David at ang sikat na vlogger actress na si Ivana Alawi bilang Best Host for Public Service. Humahataw ngayon sa number 1 spot sa Netflix Philippines ang pelikulang Wonderful Nightmare na pinagbibidahan ng mag-asawang Kim Molina at Gerald Napoles. Hindi naman napigilang maiyak ng aktres na si Kim Molina sa naging buhos ng suporta ng mga manunood. Inamin ni Kim na naging napakahirap para sa kanila ang pag-shoot ng pelikula dahil sa sunod-sunod na pagpanaw ng kanyang lolo at ng kanilang unang alagang aso habang nasa production. Ngunit ang lahat ng lungkot napalitan ng labis na pasasalamat dahil pumasok din ang pelikula sa top 3 Global Non-English Films chart ng Netflix. Ayan, at syempre Carmel, bumati muna tayo ng mga may kaarawan ngayong buwan na ito. At nais po natin batiin ng happy birthday si Kuya Jomar Carpet ng Freedom Park Store. Isa po sa mga vendor dyan po sa Freedom Park. Wow, happy birthday po. Kwek. Ayan, at ayun. At syempre magbabasa na po tayo ngayon ng ating mga comments at mensahe mula po sa ating mga taga-subaybay. At lahat ay ating pong mababasa. Ayan, Carmel, unang mensahe natin, pakibasa. Yan galing kay Mary Joanne Ordanas Daliva. Proud of you, kabayan. God bless and guide you always. Be a true Nova Ecijano, matapat, magalang at may takot sa Panginoon. Those traits you have to adhere to and you will never go wrong. Be a God-fearing person inside and out. Ito po ay patungkol dun sa yung patungkol sa lang. Ayan yung ay sa San Isidro. Ayan si Midshipman. First, yes po, si First Class Carl East Garcia na naging cum laude pa po sa kanyang batch na may mga graduate na 327 na kadete. At siya nga po ang isa sa mga naging cum laude rito. Kaya congratulations po sa ating kababayan dyan po sa San Isidro. Tama, Miss Jovi, no? Sa San Isidro. Oo, sa San Isidro. Congratulations. Ayan, patuloy po ang pagdagsa ng mga pride, ng mga Novo Ecijano. Yes. Kataan nag-inspirasyon po ito. At next message. Galing naman kay Angelica. Ito naman po ay patungkol sa batang nawawala kamakailan at ang kanyang komento po ay nahanap na po siya ng kauwi na po sa kanila. Yung batang nawala sa Barangay Kabu, dyan po sa Cabanatuan City. At dito nga po sa ating post ay kinumpirma po ng kanyang pinsan na si Judith Payumo Vicencio na nakauwi na nga po itong bata. Kaya nagpapasalamat din po sila sa lahat po ng nag-share at nagkalat ng impormasyon dahil nakatulong po ito upang mapabilis po ang paghahanap dito po sa batang ito. Malaking tulong talaga din ang tulong ng mga netizens sa paghahanap po sa mga nawawala. Nawa po sa mga magulang ay gabayan po natin ating mga anak para maiwasan din po ang mga ganitong incident. Next message po natin. Galing naman kay Gary Salvador, dapat NGCP ang magpaliwanag sa mga nangyaring pagkawala ng kuryente kung tutuon sa NGCP. Ayan, dahil ito sa sunod-sunod na pagkawala ng kuryente sa ilang parte po dito sa lalawigan ng Nueva Ecija. So, patuloy naman po ayon sa anunsyo po ng NECO po Area 1, ay patuloy naman po silang nakikipag-ugnayan sa NGCP upang malaman po ang sanhi po ng pagkawala po ng supply ng kuryente. Next message po natin. Galing naman kay Miriam Fiesta Friginal. Buti naman at nahuli ka na. Sobrang na-trauma mga anak ko sa school dito sa Cabanatuan City. Ayan, patungkol ito sa 18 years old na suspect po sa umano'y pagpapakalat ng mga
bomb threats, no? Through online. At maging dito po sa sa Bulacan, doon siya nagkaroon ng mga bomb threats. At maging dito din naman sa Nueva Ecija, kaya marami po din ang mga eskwelahan. At syempre ang kapulisan natin ay talagang naging alerto, sa pagbabantay po sa mga paaralan. Susunod nga po ito ng mga ganitong online threats, na may magkakaroon ng kaguluhan, may bomb threats. Ayan, panawagan po sa ating mga magulang din, of course. Kasi most of the time, mga kabataan din at putting fault. So, sana po magabayan po natin. And iba yung pag-iingat din po, syempre. Huwag tayo basta-basta din maniniwala, pero maganda na rin po yung nag-iingat tayo. Dahil nga po, hindi natin maiiwasan yung mga ganitong takot sa ating mga magulang. Dahil nga naman sa sunod-sunod sa mga insidente, sa mga paaralan. So ayun, ang kapulisan naman po natin ay patuloy pong kumikilos at ang ating kapatid para masiguro po na magiging ligtas ang ating mga anak sa kanilang mga eskwelahan. Ayan. Maraming salamat sa iyo at message. Mensahe naman galing kay Neneng O. Mapintan. Good job, Trisha. Way to go. Ito naman po ay patungkol sa ELJMC Scholar na nakapasa nga po kamakailan dito po sa Sipale, na maganda nga po ang nangyari sa kanyang buhay dahil nais po sana niyang maging nurse, pero dinala po siya sa pagiging accountant. At ngayon nga po, isa na po siyang certified public accountant, kaya napakaganda po ng redirection na nangyari sa kanyang buhay. Ito po ay si Trisha Jane Villanueva, mula po dyan sa bayan ng Talavera, specifically sa Barangay La Torre. Congratulations po sa inyo. At syempre, next message natin, galing naman kay Esmeranda Arnazan. Congratulations sa bayan. Keep pushing and be strong always. regarding ba ito sa doon sa runner? Yes, Oo, Miss Joey. ito yung naging runner, 59 years old. Na po ang itinanghal na female champion at nakatanggap din po siya ng award na Toughest Runner Award at siyempre age group winner, mga edad 50 to 59. Akalain mo, Carmela, from Ifugao, runner from Ifugao. Dito yan sa Nueva Ecija Marathon 2026. So nakilahok sila dyan, kung saan ay winagtas nila ang Gimba Kuya Po Bypass Road. Congratulations po sa edad 59, Carmela. Napakalakas. Oo. Ng ating winner si Miss Irene Buyukan ng Ifugao. Congratulations po. Message po natin ulit. Wala na, Carmela. At yan na nga po ang mga balitang ating nakalap mula sa loob at labas ng ating bansa. Ako pong muli si Carmel Miguel. At ito pong ating programa ay hatid pa rin po sa atin ng DPTV System and Technology. At ako naman po si Jovelinas, pero sa ngalan pa rin po ni Philip Double-P Show. Siyempre nakasama rin po natin sina Shane Tolentino, Clarissa de Guzman, Amber Salazar, Alsa Navalio, Ma'am Milena Picort, student intern, Taya Makapulay at ang ating tech team, admin, editors, cameraman, and driver. Sa ating mga taga-subaybay, magkita-kita po tayo muli sa susunod na linggo, mga araw ng Miyerkules at Biyernes. Kasama po ang inyong mga kaibigan. At ayan, kasama pa rin po ninyo kaming mga tagapagbalita at kakwentuhan dito lamang po sa ating programang Double P. Happy weekend!